So, good day class. Before we start, I will introduce myself. I'm Jelly Perti Alberto and you can call me Ma'am Jelly. And for our opening prayer, can you please lead the prayer, Mr. Modesto? So, ayun, thank you. And I will check your attendance class. Instead saying present, you will say the last name of your crush. So, maraming present and kokonti din naman yung absent. So, for our motivation naman, can you please all stand and let's dance Baby Shark. So, thank you class for your participations. And so, sino yung mga nakakaalala ng mga previous lessons natin or yung mga nakaraang tinakal? So ayun, maraming nakakaalala ng mga previous lessons natin. So, next slides. Sa tingin nyo class, bakit mahalaga ang PPE? And can you please give example situations na ginagamitan natin ng PPE? So, for our activity naman, I will divide you in a small group. And each group with scenarios or case studies involving the need for PPE. And I will ask each groups to discuss and identify the types of PPE required for each scenario. So, pagkatapos nun, i-share nyo yung natutunan nyo dito sa unahan. So, lahat naman is nakakuha ng matataas na score. So, may idea na ba kayo kung ano yung topic natin ngayon? So, alam ko namang may idea na kayo. Magkakaroon tayo ng reflection paper kung ano nga ba yung topic na natin ngayon. So, yun. So, our topic is all about PPE, which means personal protective equipment. So, next slides. Meron tayong objectives. They have 3 objectives. Number 1, explain why PPE is critical for ensuring the safety and health of workers. Number 2, demonstrate the correct way to wear and use different types of PPE. And the third one is teach proper maintenance practices to extend the life and effectiveness of PPE. So, meron tayong 8 different types of PPE. So, number 1, meron tayo ditong head protection. So, class, sinong may idea dito? Or ano nga ba ang kahalagahan nito? So, basahin natin yung meaning ng head protection. Head protection designed to protect you if there is a risk that you could be struck by falling objects and or strike your head against a fixed object. So, yung kahalagahan nito is, ito yung bagay na nagpoprotekta kung may panganib na maaari kang tamaan ng mga nahuhulog na bagay or mabangga ang iyong ulo. So, ito yung iba't ibang uri ng head protection. Meron tayong helmets, hard hats, and bomb caps. So, yung next natin is eye and face protection. So, ano nga bang eye and face protection? Ito yung meron ditong general safety glasses, laser safety glasses, chemical splash goggles, and impact goggles. So, isa-isahin natin yun. So, unahin natin ang general safety glasses. So, ito yung nagbibigay ng protection sa mata mula sa alikabok, debris, at maliliit na particles na maaaring makipinsala sa mata. So, yung next naman is laser safety glasses. Ito naman ay special design upang protektahan ng mga mata mula sa mapanganib na sinag ng araw na maaaring magdulot sa pagkabulag. So, yung next natin ay chemical goggles. So, ito naman ay nagbibigay ng protection laban sa mga chemical na maaaring matalsik sa mata na maaaring magdulot ng pagkasunog or irritation. So, yung last natin is impact goggles.
Ito naman ay nagsisilbing protekta ng mga mata mula sa malalakas na tama o impact tulad ng mga lumilipad na debris o matitigas na bagay at maaaring tumama sa mata. At naririto pa ang mga example nito. So, ito yun na nga yun, yung safety glasses, goggles, face shields, and welding helmets. Ang ikatlo naman is hearing protection. From the word hearing, ibig sabihin connected siya sa ear. So, hearing protection is a device reduce the noise, energy reaching and causing damage to the inner ear. Ear muffs and earplugs are the most common type of PPE. So, ito yung nagbabawas ng ingay na umaabot at nagdudulot ng pinsala sa panloob na tainga. So, yun nga, sabi nga, ang mga ear muffs at earplugs ay pangkaraniwang uri ng PPE. So, naririto ang mga example ng hearing protections. Yun, katulad ng nabanggit, may earplugs, ear muffs, and canal caps. So, naririto yung example ng picture. So, yung ikaapat naman ay yung respiratory protection. So, basahin natin yung ibig sabihin. So, used to protect the individual wearer against the inhalations and hazardous substances in the workplace air. So, ang respiratory protection ay tumutukoy sa mga kagamitan na nagpoprotekta sa respiratory system ng tao mula sa paglanghap ng mga hangin tulad ng mga alikabok, usok, at mga nakakapinsalang gas. So, ano nga ba ang kahalagahan nito? So, ang kahalagahan ng respiratory protection ay ang pagprotekta nito sa mga tao mula sa paglanghap ng hindi maayos na maaaring magdulot ng mga sakit sa baga at iba pang kondisyon sa kalusugan. So, ang panglima natin is hand protection. Ano nga ba ang meaning ng hand protection? So, naririto at basahin natin. Designed to guard against a wide range of hazards, including cuts and abrasions, extreme temperatures, skin irritations, and dermatitis, and contact with toxic or corrosive substances. So, bakit nga ba mahalaga ang hand protection? Sa tingin nyo, class, bakit mahalaga ang hand protection? So, mahalaga ang hand protection dahil pinoprotektahan nito ang mga kamay mula sa iba't ibang uri ng pinsala tulad ng mga hiwa, paso, chemical na pagkasunog at iba bang uri ng pagkasugat na maaaring makuha sa paghawak ng mga mapanganib na materyales o kasangkapan sa trabaho. So, class, ano-ano nga ba ang mga kind ng gloves for PPE? So, meron ako ditong na-search na 7. So, number 1 is disposable. Ano nga ba ang meaning ng disposable gloves? So, ginagamit para sa mga gawain na nangangailangan ng pansamantalang protection mula sa contaminations at chemical. Ito'y karaniwang gawa sa latex, nitrile, or vinyl. So, yung ikalwa naman is cut resistant. So, ang ibig sabihin naman nito is upang protektahan ang mga kamay mula sa mga hiwa at sugat dulot ng matutulis na bagay. So, ikatlo, chemical resistant glove. So, ginagamit naman ito para protektahan ang mga kamay mula sa mapanganib na mga kemikal. Karaniwang gawa sa materyales tulad ng neoprene, nitrile, at butyl. So, next is heat-resistant gloves. So, ang kahalagahan naman nito is upang protektahan ang mga kamay mula sa matataas na temperatura at paso. So, yung mga maiinit na bagay, ganun. So, dito naman meron ding electrical insulating gloves. So, ginagamit naman ito upang protektahan ang mga kamay mula sa electrical shock or karaniwang gawa sa rubber o iba pang insulating na materials. So, meron ding impact resistance gloves. So, ang kahalagahan naman nito is upang protektahan ang mga kamay mula sa matinding epekto
o pagbasag. Yung mga bote na nababasag, yun yung nagpoprotekta, yung impact resistant gloves. So, ang last but not the least, so leather gloves. So, familiar naman kayo sa leather gloves. Ito yung mga karaniwan nating nakikita, yung mga leather and cotton. So, ang ibig sabihin ng leather gloves is ginagamit para proteksyonan mula sa abrasions, pagkapunit, at pag-moderate na init. So, karaniwang ginagamit sa mga welding at construction na pagtatrabaho or trabaho. Yun. So, makikita natin dito sa picture kung ano nga ba yung iba't ibang uri ng hand protection. So, nandito yung picture. Kind of gloves. So, the next is foot protection. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng foot protection? So, anyone from the class? Do you have any idea about the foot protection? So, basahin natin yung meaning or ibig sabihin ng foot protection. So, foot protection is any piece of personal protective equipment protecting one's foot from any injury while at work or during movement. So, ang foot protection daw ay isang uri ng personal protective equipment na nagpoprotekta sa paa mula sa anumang pinsala habang nagtatrabaho ka man or kumikilos. So, sa tingin nyo, bakit ba kasali ang foot protection sa PPE? Sa tingin nyo, class, bakit siya kasali? So, ang foot protection ay kasali sa personal protective equipment or PPE dahil ang mga paa ay isa sa mga bahagi ng katawan na madalas nasa panganib sa mga lugar ng trabaho. Ang paggamit ng tamang foot protection ay mahalaga upang maprotektahan ang mga paa laban sa iba't ibang uri ng pinsala tulad ng hiwa, pasa, talsik ng kemikal, pag-apak sa matutulis na bagay, o pagtapon na mabibigat na bagay. So sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang foot protection, naiilayo ang mga manggagawa mula sa mga aksidente na maaaring magdulot ng pinsala o kahit anong pagkasugat sa kanilang mga paa na maaaring makasama sa kanilang kalusugan at maging sanhi ng pagkawala ng produktibidad sa trabaho. Siyempre, napakahalaga nga naman ng foot protection. Kung wala tayo nito, siguro marami ng mga naaaksidente. So, may mga example tayo ng foot protection. From the word foot, ginagamit ito sa paa. So, nandito ay meron tayong safety boots or safety shoes. Ito yung mga karaniwang alam natin na ito yung mga alam natin na ginagamit sa foot protection, itong safety boots or safety shoes. So, the next naman is steel toe shoes. So, yun. Tas, rubber boots, kasali din yun sa example. So, naririto yung mga pictures ng mga safety na pangpaa. So, yun. So, yung ikapito natin is body protection, which is principally designed to protect the torso, the chest, and abdomen from physical hazard, biological hazards, and chemical hazards. So, ano nga ba ang ibig sabihin or ano nga ba ang nilalaman nung yun? So, and ano nga ba ang kahalagahan ng body protection? So, workers must wear personal protective equipment for all parts of the body exposed to possibly injury. So, example of body protection include laboratory coats, coveralls, vests, jackets, aprons, surgical gowns, leggings, shin guards, arm covering, and full body suits. So, why do we need body protection? So, bakit nga ba kailangan natin to? Ito yung, syempre, kailangan natin to dahil ito ay nagbibigay ng protection sa ating katawan
laban sa iba't ibang uri ng panganib at pinsala sa lugar ng trabaho. So, ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga aksidente na maaaring magdulot ng pinsala sa ating balat, katawan, at iba bang mga bahagi ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang body protection, napoprotektahan natin ang ating kalusugan at nagagawang makaiwas sa mga potensyal na aksidente sa trabaho. Siyempre, isa rin mahalaga ang ito sa atin, itong body protection. Siyempre, katawan natin yung iniingatan natin dito. Malaki itong kawalan sa atin siyempre. Bilang isang nag-iingat, kinakailangan natin ng body protection. So, naririto yung mga examples na ginagamit natin para maprotektahan ang ating body. So, meron dito sa pictures na covers alls. Ito yung nagpoprotekta sa buong katawan natin. Yung scrubs na kadalasan makikita natin sa hospital din. So, itong reflective safety vest, sa construction naman ito ginagamit. So, itong full body harness. So, ito yung ginagamit sa yung buong katawan para hindi ka mahulog sa cold weather coveralls. Ginagamit ka sa pamprotection sa lamig. So, lab coat. Ito naman yung sa mga nurses, yung ginagamit ng mga technology. So, welding coat, ginagamit ng mga welder. So, Tyvek suit. Ito yung sa mga COVID, yung cooling vest. Familiar naman siguro kayo dyan. So, chemical splash apron. Ito yung ginagamit natin sa pagluluto. So, welding apron. Nandito na rin yung welding. Ito yung ginagamit natin sa pag-welding. Yung flame resistant splash protection lab coat. Yun yung mga example na pamprotekta ng pamprotection. And last but not the least is fall protections. So, the meaning of fall protections is any type of plan system to prevent or minimize falls from heights. So, ano nga ba ang kahalagahan ng fall protections? So, rebels, restraint, and positioning systems for work where exposures to fall hazard cannot be eliminated or a fall cannot be prevented. Personal fall arrest system that allows a fall but prevent the employee from striking the grounds or lower object. So, kanina natanong natin kung ano nga ba yung mga kahalagahan ng fall protections. So, nagbibigay ng protection sa buhay. Ang pagbagsak mula sa taas ay maaaring magdulot ng mga malubhang pinsala hanggang sa pagkamatay. Ang fall protection ay nagbibigay ng mga kagamitan at sistema upang mapigilan ang pagbagsak at mapanatiling ligtas ang mga manggagawa. So, ikalwa, nagpapababa ng pinsala. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang fall protection, nababawasan ang mga aksidente at pinsalang dulot ng pagbagsak. Ito ay maaaring makabawas sa mga aksidente sa trabaho, pagkakasugat, at pagkawala ng produktibidad. So, ikatlo, pagsunod sa batas at alituntunin. So, sa maraming bansa may mga batas na regulasyon na nagtatakda ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa panganib at pagbagsak. So, ang paggamit ng fall protection ay nagpapatupad ng mga regulasyong ito at nagbibigay ng protection hindi lamang sa mga manggagawa kundi pati na rin sa mga kumpanya mula sa potensyal na multa at legal na pananagutan. So, yung next natin is nagpapalakas ng kumpiyansa. So, ang pagkakaroon ng tamang fall protection ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga manggagawa na maaari sila magtrabaho ng may kapayapaan at seguridad. So, ito ay nagre-resulta sa mas mataas na moral sa trabaho at mas epektibong produksyon. So, yun. So, may natutunan ba ang lahat? So, kung meron, so class, what are the 8 different types of PPE or personal protective equipments? Number 1, we have head protection. Number 2, eye and face protection. Number 3, hearing protection. Number 4,
respiratory protection. Number 5, hand protections. Number 6, foot protections. Number 7, body protection. And number 8 is fall protections. So, class, I have a recitation for today. So yung makakasagot is may 5 points for the recitation. So, I have a question here. So, here's the question. What do you learn about the PPE or personal protective equipment can you apply to your daily lives? Or yun. So, meron tayong quiz ngayon. So, ito ay written quiz. So, magkakaroon kayo ng quiz. 15 points ito. So, let's have a quiz. So, then, pagkatapos ng quiz, magkakaroon kayo ng assignments about sa personal protective equipment. Yun lang. Thank you. I hope na may natutunan kayo and that's all. Thank you.